Hey guys, kung naghahanap kayo ng mid-range gaming phone ngayon, meron ako 5 smartphone na may offer sa inyo. Sa tingin ko magugustuhan ng mga hardcore gamer dyan. Unahin ko na dito kay Tecno Camon 20 Pro 5G at Note 30 VIP. Silang dalawa ngayon ang halos pinakabago at pinakamalakas na lumabas sa mga bagong smartphone ngayon sa may 14K na SRP at 12K na SRP ngayon. Kaya nila i-handle lahat ng games kung maglalagay ka ng fan cooler habang gamit sila dahil meron pa rin silang heating issue dito at kailangan pa ng optimization. Pero kung specs lang ang pag-uusapan, may hirapan itong talunin ng ibang mga smartphone brands dyan. Pangalawa, mas mahina ito kina Tecno Camon 20 Pro 5G at Note 30 VIP nga. Pero mas optimize siya at mas maganda sa may gaming dahil mas stable nga siya itong Synflix 05G. 12K yung kanyang SRP. Meron lang siyang Mali G68 MC4 na GPU compare sa dalawang smartphone na to na meron Mali G77 MC9 na GPU. Super lakas na yan. Pero mas maire-recommend ko pa rin sa inyo si 05G dahil mas malamig nga siya sa may gaming at di siya malakas mag-init. Dahil aanhin natin yung malakas sa GPU nila kung malakas naman sila mag-init. Wala rin yun guys. Dahil pagka uminit yung smartphone natin is kasabay na yun yung frame drops habang naglalaro tayo. Kaya kahit luma na si 05G, still sulit pa rin siya at mas okay pa kila Note 30 VIP ngayon. Pangatlo, isa to sa malakas sa smartphone na lumabas ngayong taon na meron 17K na SRP sa may 6128 na version niya. Pero ngayon guys, is kulang 14,000 na yung kanyang presyo ngayon. Sobrang discounted na siya. At meron siyang Snapdragon 778G 5G na processor na malakas din pang gaming. Ito si Poco X5 Pro 5G. Hindi kayo mabibigo dito dahil malakas ang kanyang processor at optimize na nga rin sa may gaming. Naka-AMOLED din siya at mayroong magandang camera. Tapos sigurado magkakaroon pa yun ng Android update. Kaya kung gusto mo ng gaming po na mayroong Snapdragon na processor, is itong si Poco X5 Pro na ang pinakamura at pinakamalakas na mabibili nyo ngayon. Pangapat po ko ulit to guys na mayroong 19K na SRP sa may 6128 na version niya. Pero nga ngayon is sobrang mura na. At mas malakas siya kay Poco X5 Pro 5G na mayroong 778G nga na processor. Pero itong susunod na Poco natin is meron siyang Snapdragon 870 na processor. Napaka-perfect pa rin pang gaming ng processor niya kahit luma na siya. Ito guys si Poco F4 na ngayon is kulang 15,000 lang yung kanyang presyo. Walang sinabi pa rin ng maraming smartphone dito na mga bagong labas nga dahil mga puro naka MediaTek lang sila. Yung mga bagong lumalabas sa mga processor ngayon. Tapos mga recycled lang. Bago tayo dumiretso sa may panglima natin, dagdag ko na rin si Poco F3 na mayroong Snapdragon 870 rin. Katulad siya ni Poco F4. Si Xiaomi Mi 11T sulit pa rin yun ngayon at kasing lakas yun guys nila Note 30 VIP pero wala siyang heating issue. Si Realme GT2 Pro guys okay pa rin yun ngayon dahil meron nga siyang Snapdragon 870. Kay Vivo wala na talaga. Si Vivo T1 pa rin ang pinakasulit sa kanila na kasing lakas nga ni Poco X5 Pro na meron Snapdragon 778G 5G na processor. Ang kaso lang ang problema sa smartphone na yan is maaga siyang pinace out ni Vivo. Kay Oppo naman, si Oppo Reno 6 5G na ang pinakaluma at pinakamalakas na marerecommend ko sa inyo. Dahil meron siyang Dimensity 900 5G na processor na kasing lakas din yan ng 05G at mura na nga rin yan ngayon. Isama ko na rin ang walang kupas na si Poco X4 GT. Lahat ng sinabi ko sa may list na yan na mga mid-range best gaming phone is wala silang lahat sinabi kay Poco X4 GT pa rin. Ang problema lang napakahirap ng bumili ng brand new na to. Dahil sa second na lang kayo makakabili ng mga nabanggit ko na yan. Itong 6 na to. At yung mga nabanggit ko na yan guys is puro mga around 10K to 15K na lang yung mga presyo na yan. Pero bang mabibili mo pa ng brand new ngayon dahil ngayong taon lang naman siya lumabas na almost makakatapat sa may performance ng Poco X4 GT. Is itong si Poco F5. 19K yung SRP nito pero nabili ko lang siya ng around 16K pagka nakasale sa may Shopee. Mas magmumura pa yan guys sa mga susunod na buwan. At sobrang panalo na yan. Dahil naka-Snapdragon 7 Plus Gen 2 siya na processor na kahit 3 to 5 years mo siyang gamitin. Sure sobrang lakas pa rin ng smartphone na yan. At sigurado rin ng Android update dyan kay Poco. May bagong upload nga pala ako sa may Poco X4 GT dyan. Nasa first comment yung link. Thanks for watching.